Pero daw si dating Pangulong Duterte dapat panagutin sa drug war killings ayon po sa ilang mga kongresista since mga kababayan, inako na niya yung responsibilidad. Ano po, at inamin na niya ng lantaran na talagang ginagawa nga niya at nagpapatumba siya ng tao nung panahon na siya pa ay nasa kapangyarihan. So ngayon, pakinggan po natin ito nakita nating balita galing po sa UNTV News. Balagay ko, bilang chairman ng Committee on Human Rights, we find that the PRRD statement during his testimony before the Senate Committee investigating the war on drugs could pave the way for a thorough investigations and accountability. Panahon na para sampahan ng kaukulang kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga patayan sa anti-drug war ng dating administrasyon. Ito ang reaksyon ng mga kongresista matapos akuin ng dating punong ehekutibo ang legal na responsibilidad sa naging aksyon ng mga tauhan ng pulisya kaugnay ng gyera kontra iligal na droga. Matatanda ang libu-libong tao ang napaulat na nasawi sa umano'y extrajudicial killings kaugnay ng kampanya. Ginawa ng dating presidente ang pahayag ng humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng anti-drug war. Para kay House Quadruple Committee Co-Chairperson, Representative Benny Abante, maaaring maging batayan ito para imbestigahan at kasuhan ng dating presidente hindi lang ng Philippine authorities kundi maging ng international organizations dahil sa posibleng paglabag sa international law. We owe it to the victim and the Filipino people to pursue justice without any fear or favor. Ilan sa akin yan. And I do realize that former president... Dapat unahin si Bato, mga kababayan. Kasi lantarang inilaglag siya nitong si Duterte, kahit pasabihin na nagbiro lang si Digong ng mga DD-shit, kahit pasabihin ng mga DD-shit na nagbiro lang itong si Digong, tandaan po natin na naka-take out itong si Duterte bago siya nagsalita dyan po sa Senado. Ano po, so ngayon, lahat ng sasabihin niya, mga kababayan, kahit paidaan niya sa biro yan, talagang pakikinggan at paniniwalaan niya ng taong bayan. Kasi nag-take out po siya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. It's, you're getting quite old and it's not even that healthy. But still, he cannot get away from the responsibility and accountability of his action. Ganito rin ang posisyon ng iba pang kongresista. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, kailangang papanagutin ang dating Pangulo at makulong dahil sa extrajudicial killings. Nanawagan naman si Cagayan de Oro City Representative Lord Dansuan sa Department of Justice at Office of the Ombudsman na magsagawa na ng malalimang investigasyon kaugnay nito. Dapat nga ano na siya, mga kababayan, di ba, since inamin na niya yan, dapat i-cancela na din yung kanyang certificate of candidacy. Ano po, dahil unang-una, talagang lantaran na niyang inamin yung kanyang mga kasalanan And kung tutusin, hindi na nga dapat imbestigahan to, dapat sampahan agad siya ng kaso kasi dapat, since inamin na niya, dapat mapapanagot na siya. Ano po, kasi unang-una, ang kawawa talaga dyan ang taong bayan. Una, ginagamit pa. Pangalawa, mga kababayan, pagka nakuha na yung kapangyarihan, taong bayan yung tinatamaan. Kaya nga ngayon natin kailangan na makita na yung batas hindi lang para sa mahirap, dapat para sa lahat, dapat pantay-pantay. Mga kababayan, ano po, at hindi lamang para sa mga kababayan nating pobre na katulad po natin. Pag mahirap ka, ang bilis ng batas, dumaloy at ilapat sa'yo. Pero kapag ka may kaya at mapera at mayamang ka, tsaka may connection ka, mabagal ang batas pumataw sa'yo. Kaya dapat ipakita natin yung pagkakapantay-pantay. Ano pa, Ma'am Yolanda, mega love shoutout ipagpatuloy pa natin. Samantala, binatikos naman ng ilang mambabatas sa Kamara ang pakikibahagi sa pagdinig ng dalawang senador na iniuugnay sa madugong war on drugs. Isa pa yan, dapat yung si Bato at yung si Bongo, dapat nag-inhibit yan. For delikadesa man lang, mga kababayan, at dapat hindi hinayaan na sila yung mag-imbestiga, mga kababayan, kasama sila sa pag-iimbestiga dun sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na sila yung subject. Kasi kung tutusin, mga kababayan, yung nangyari nga na hearing sa Senado, ang tawag dyan ng marami sa mga kababayan natin, moro-morong hearing lang. Kaya lang nagkaroon, mga kababayan, ng konting dating yung hearing kasi nga nagsalita at ginisa ni Senator Risa Ontiveros
etong si dating Pangulong Duterte. Pero kung wala dyan, si Senator Risa Hontiveros, moro-morong hearing lang yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Partikular na sina Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng dating Pangulo. Ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, insulto sa mga biktima at kanilang pamilya ang Tama. pagtatanggol ng dalawang senador sa anti-drug war. If you followed the Senate hearing, nakikita mo kung paano ginagamit ni Senator Bato ang posisyon niya para mag-interrogate ng mga witnesses. Dyan sa Senado, ang dapat resource persons nag-interpolate ng kapwa resource person. Tama! The conflict of interest was clear for all to see and hear. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, hindi pa dyan nagtatapos yung pagtatanggol kay Duterte, pasimpleng pagtatanggol. Nung ibang mga senador kay Duterte, isa pa nga dyang nagsalita, etong si Padilla. Yan mga kababayan, na kung saan, di ba, kung makikita nyo, nagkwento etong si Padilla. Kaso nga lang, ang problema, dun kasi sa kanyang kwento, puro pagtatanggol kay Duterte, yung karamihang sinabi niya doon. Tapos naipasok niya pa to mga kababayan, etong salitang ito. Sabi niya kasi dito, eto daw, basahin natin. Galing po sa News 5 Everywhere, sabi po dito, lubog na tayo. Pakiusap ni Senator Robin Padilla sa pagdinig sa Senado hingil sa war on drugs. Huwag sana itong haluan ng politika. Diin niya, mas mahalagang tingnan kung saang direksyon patungo ang bansa. Sabi pa dito mga kababayan, ito yung pagkakasabi niyo, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo problema ang ipinagbabawal na bato. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano ang kinabukasan ng bayan natin? Sana maiwasan ng politika at tingnan saan tutungo ang bayan natin. Lubog na tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati rito lubog pa rin tayo. Yan yung sabi ni Padilla. Unang-una, pagdating kasi sa usaping utang, sino ba naglubog sa Pilipinas sa napakatinding utang? Sino ba nagpalobo ng utang ng Pilipinas? Ang Marcos administration ba? Ang Ninoy administration ba mga kababayan? Di ba ang Duterte administration lang naman ang nagbaon sa napakatinding utang sa bansang Pilipinas? Pangalawa mga kababayan, kung talagang nilinis ng Duterte administration ng Pilipinas ay pinagbabawal na bato, sana lahat na papanagot kahit si Michael Yang. Or kahit pa mga kababayan, yung binabanggit ni Jimmy Guban na si Paulo Duterte at saka etong si Mans Carpio, sana lahat sila napapanagot. Dahil unang-una, sila yung naa-allege sa ipinagbabawal na bato. Diba kung yung mga naa-allege na iba na mga kababayan Pilipino natin na basta na lamang itinutumba dahil lang sa napasangkot yung pangalan sa paggamit ng ipinagbabawal na bato, dapat kahit man lang mga kababayan itong sina Michael Yang na nababanggit din ng pangalan, sana napapanagot sila. Kung talagang nilinis nila ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato, sana wala ng droga ngayon. Sana takot na yung mga tao ngayon na pumasok ng Pilipinas kahit pa nagpalit ng administrasyon. Sana kahit mga kaibigan at kaalyado ni Duterte na di umano na-allege sa ipinagbabawal na bato, sana napapanagot yung mga yan. Kung talaga napantay-pantay yung kamay na bakal ng Duterte administration nung panahon na siya pa ang presidente. At saka mga kababayan, yung sinasabi kasi niya dito na huwag haluan ng politika, di ba sa kanila lang naman may politika? Bakit? Kahit walang patutunguhan yung PIDEA leaks, tinuloy pa rin nila. Kahit na nakikita ni Robin Padilla na mali na yung ginagawa ni Bato de la Rosa, wala naman siyang sinasabing ganito. Pero pagka sa kanila tumatama or sa kaalyado nila, tumatama yung investigasyon mga kababayan, sinasabi nila pinupolitika. Sana wag haluan ng politika. Pero nung panahon na sinisira nila ang pangalan ng presidente, never naman sila nagsalita ng ganyan. Diba kaya kung titingnan natin mga kababayan, kawawang-kawawa ang taong bayan, kawawang-kawawa tayo kasi nagtiwala tayo sa mga ganitong klase ng tao na akala natin magiging kakampi natin pagdating ng punto na kailangan ng mamamayan ng tulong. At ang kalaban ay kaalyado niya. Yan ang problema. Nabudol tayo ni Robin Padilla, nabudol tayo ng iba.
Kaya nga sa darating na eleksyon, maging matalino tayo sa pagpili ng mga kandidato natin. Ang piliin natin yung tapat sa mga kababayan natin Pilipino at yung hindi tapat sa kanilang partido. Or di kaya naman, dun sa taong pinagkakautangan nila ng loob. Kaya nga kung titingnan ninyo, walang natuwa sa sinabi ni Padilla dito. Oh. Ayan, basahin natin yung iba mga komento. Sabi dito, eto, yan problema mo nga sa libog, hindi mo mahanapan ng solusyon. Problema pa kaya ng bayan. Puro komento ang wala namang kwenta pagdating sa Senado. Sabi pa dito mga kababayan, eto, tama ka Robin Hood, pakisabi mo iyan kay Michael Yang at yung tattoo ni Pulong sa likod, hindi pa namin nakikita. Kung tatakbo pa ito, ilan ba ang hindi boboto dito? Bilangin natin. Wala akong tiwala sa Senado. Ang mga ilan lang dyan ang matitino. Ayan o, tingnan nyo, kawawang-kawawa ang Senado ngayon. Bakit? Nang dahil kasi doon sa mga palpak na senador, ang Senado bumabagsak, bumababa ang moral at bumababa ang tingin ng mga kababayan nating Pilipino. Kaya nga mga kababayan, bilang isang mamamayang Pilipino, masakit makita na yung imahe ng Senado, ganito yung nasasabi ng mga kababayan natin. Wala na silang tiwala sa Senado. Kasi nga, iilan na lang yung mga nakikita nilang matitino. Diba? Kaya kung titingnan natin mga kababayan, saglit na matuwa sila sa sinabi ni Robin kasi ginamit niya yung napapanahong problema ng bansa natin, mas lalo lang nainis ang mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, punta pa tayo dito mga kababayan. Eto pa. After nung hearing o bago yung hearing, kita nyo kung gaano katindi ang trato dito kay Digong. Eto. Yan. Tingnan nyo kung gaano katindi ang trato kay Duterte dito. Ayan no. Oh. Paano ba naman magiging matigas sa investigasyon si Coco Pimentel? Isang tawag lang ni Duterte, takbo agad siya papunta kay Digong. Ito. Sabi ko operasyon, pulis, lalo na sabihin ng mayor, putang ina ka, you solve the crime. Ang pulis, Diba? pag-drum yan, sarili nila. Kawawa eh. Ipurso namin yun. Kasi walang incumbent ngayon PNP. Oh, yeah, si Coco Pimentel. Coco Pimentel at saka si Villanueva, mga kababayan. Oh. Kausap nila dito si Duterte. Kawawa ang pulis talaga, kawawa ang pulis. Hindi ko sila, marami kong pinatay na pulis. Sabi dito, nasa na yung matatapang na senador na may matching mura pa? Wala. Nakita nyo ba yung iba dyan na mga grandstanding na senador? Wala. Nasa ano sila? Si Senator Cynthia Villar, wala din. Kaya nga mga kababayan, iilan lang kasi yung senador na umano dyan. Ang karamihan dyan, mga kaalyado pa nitong si Duterte. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Suportahan natin. If you want the police trabaho, protect society, then yung Kasi November 4 na ba next day? Diba? Yan o. Ayaw ko. Sabi mo na ano po, commitments. Yes sir, yes sir. Ayan o. Yes sir. Iniiwas kasi siya ito mo. Partida, minority leader pa ng Senado yan. Diba? Yan o. Tingnan nyo naman mga kababayan. Briefing na briefing ni Digong. Ay! Oh! Tawagin ko? police. Ano? Ano? Magkakaroon ba ng justice dyan? Kung mismong yung nangunguna sa hearing mga kababayan, masyadong briefing na briefing. Ano po, di umano. Kaya kung titingnan natin mga kababayan, ganyan katindi
yung naging pagtrato kay Duterte na hindi naman natin nakita dun sa ibang mga simpleng mamamayang Pilipino na resource person. Kaya kung titingnan natin, asahan nyo na. Ano po na kung saan yung yung sinasabi nilang kangaroo court, ang Kamara de Representantes parang nabaligtad ata yung sitwasyon. Parang hindi po ata ang Kamara yon. Kasi sa Kamara wala naman kayo makikitang ganito na yung mismong nangunguna sa hearing talagang binubulungan pa nung resource person, mga kababayan. Kaya ngayon, kung meron man kangaroo court, hindi po ang Kamara yan, ang Senado. Bakit? Dahil dun sa mga senador, mga kababayan, na walang tapang para tanungin at gisahin ang dating presidente ng Pilipinas. Ano po? So ngayon, mga kababayan, ayan, tingnan yung mabuti. Ganyang katindi ang pagtrato dito kay Duterte. So kayo, ano po ang komento nyo, mga kababayan? Hingil po dito sa mga balita na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa napakatinding tanong ni Senator Risa Hontiveros dito po kay dating Pangulong Duterte na humantong pa sa point na naha-high blood na etong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At naamin niya yung mga salita na dapat, mga kababayan, itatanong pati, imbestigahan pa sa kanya. Kaso nga lang lahat nasabi na niya Pati nga yung pagdawit kay Bato at pati yung paghahamon niya sa Department of Justice. Kaya nga po, mga kababayan, dapat kalampagin ng Department of Justice na magsampa ng demanda laban po dito kay Duterte. Kayo po, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan sa mga topic na yan.